Kuya Dax, ako nga pala si Malik. Isa ako sa silent listeners ng mga kwento sa channel nyo. Nung minsan habang nagsiscroll ako sa YouTube, napadaan sa wall ko ang isa sa mga true confession na binasa nyo. Doon ako unang napahinto. Hanggang sa sunod-sunod na akong nakinig ng mga kwento sa channel ninyo. Hindi lang yung mga tunay na confession ang pinakinggan ko. Natuwa rin ako sa mga kwentong likha ni Sir Michael Yuha na binigyan nyo ng buhay sa channel ninyo. Kahit fiction ng iba, ang galing talaga ng pagkakasulat at ang sarap pakinggan ng pagkakakwento nyo. Kaya parang totoo rin ang mga emosyon. Nung minsan nga habang nakikinig ako, parang nadadala rin ako sa mga kwento. At habang pinapakinggan ko yung mga taong naglalakas loob magbahagi ng mga sikreto at karanasan nila, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Doon ko naisip na baka ito na rin yung tamang panahon para i-share ko yung sarili kong kwento. Kaya heto ngayon Kuya Dax, sumulat ako sa inyo at sana mapili niyo itong sulat ko na ma-feature sa channel ninyo. Nung nangyari ito, kagagraduate lang namin ng college. Pareho kaming naghahanda para sa licensure exam ng tropa ko na itago na lang natin sa pangalang Val. Magkaklase kami sa isang kurso at halos sabay kaming nagdaan sa lahat. Projects, puyatan, cramming, kaba sa grades at pati yung pressure pagkatapos ng graduation. Kaya natural lang na naging close talaga kami. Sa totoo lang aminin ko, doon yata ako unti-unting nahulog sa kanya sa pagiging kwela niya. Hindi ko masabi kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Basta isang araw, napansin ko na lang na iba na yung tingin ko sa kanya. Hindi na lang siya simpleng tropa para sa akin. Kapag may kausap siyang iba, ewan ko ba, may kurot akong naramdaman. Kapag natatawa siya, napapangiti rin ako. Kahit wala naman talagang dahilan. Kapag magkatabi kami, ako itong biglang nako-conscious. At hindi niya alam yon. Sa paningin niya, tropa lang talaga kami. Magkaibigan kumbaga. Magkasabay mag-review. Magkasabay mangarap na pumasa sa exam. At dahil ayokong masira yung samahan namin, itinhago ko na lang ang naramdaman ko. Umakto akong natural pag nasa paligid niya. Hanggang sa dumating nga yung gabing magkasama kaming nag-review. Kuya Dax, plano lang talaga namin mag-review noon. Pareho kaming kinakabahan sa board exam kaya napag-usapan naming magsabay mag-review para mas matulungan namin ang isa't isa. Mas nakakagaan kasing mag-review pag may kasama ka, lalo pat yung makakasama mo ay inspirasyon mo. At alam mo na sigurong ibig kong sabihin, mas nakakagana minsan kapag may kasama ka mag-aral kaysa mag-isa ka lang na halos makatulog ka sa kapal ng reviewer. Sa bahay nila Val kami napadpad kasi mas tahimik daw doon. Ayos naman sa akin yon. Sa totoo lang, masaya pa nga ako noon kasi bukod sa makakapag-review kami, may extra time pa akong makasama siya. Yun yung hindi ko sinasabi kahit kanino. Simpleng bagay lang pakinggan pero malaking bagay na sa akin noon yung matagal ko siyang makakasama. Bago ako pumunta sa kanila, ilang beses pa ako nagpalit ng shirt. Nakakatawang isipin ngayon kasi review lang naman yung gagawin namin, hindi naman kami magdi-date. Pero syempre, dahil gusto ko siya, gusto ko pa rin presentable ako. At pagdating ko sa bahay nila, normal lang ang lahat. Nagbukas kami ng notes, nagtanungan, naglukuhan ng konti, tapos balik ulit sa pag-aaral. Minsan umihirit siya ng biro kapag napapansin niyang lutang na ako at mukhang hirap na sa nai-review namin. Minsan ako naman ang mga asar sa kanya kapag halatang hirap na siya sa inaaral namin. Naaminin ko Kuya Dax nung una, naging masaya yung gabi na yon. Ang gaan kasi niyang kasama. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong napapansin na komportable na talaga ako sa presensya niya. Yung simpleng bagay kayong nakaupo, sabay nagkakape, sabay napapagod at parehong sumasakit ang ulo sa mga sinasaulo.
Yun kasi yung klase ng closeness na gustong gusto ko sa kanya noon. Basta masarap lang yung pakiramdam na katabi siya. Pero aaminin ko rin, habang lumalalim yung gabi, mas nagiging delikado rin para sa akin yung sitwasyon. Hindi dahil may ginagawa siyang kakaiba para sa akin. Wala naman para sa kanya yun. Mabait lang talaga siya at normal na makitungo. Ang problema lang talaga, ako mismo yung may tinatagong nararamdaman. Kaya bawat simpleng lapit niya sa akin, bawat hawak sa papel, bawat sulyap niya sa akin, ako itong binibigyan ng mali siya sa loob ng isip ko. Nangalanganing oras na, napagdesisyon na naming huwag na ako umuwi. Delikado na rin kasing bumiyahe at may balak pa kaming gumising na maaga para ituloy yung pagre-review namin. Pareho kaming nagpalit ng pambahay at naghanda sa pagtulog. Pinairam niya ako ng pantulog noon. Simple lang yung room niya, sakto lang ang laki. May bed siya na pang isang tao lang ang laki. Isang electric fan, manipis na kutsyon. At alam ko na mga oras na yon, sa iisang higaan lang kami matutulog. Kahit nakahiga na kami, gising pa rin ang utak ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sinasabi ko na matulog na lang at tigilan na kung ano man yung tumatakbo sa isip ko. Pero ang hirap pala kapag katabi mo yung taong matagal mo ng lihim na gusto. Kuya Dax, ito na yung parte ng kwento na pinakaayokong balikan. Ito rin yung dahilan kung bakit ako sumulat sa'yo. Kasi hanggang ngayon, kahit gusto ko nang kalimutan ng lahat, bumabalik-balik pa rin yung alaala sa akin. Nagising ako ng madaling araw. Hindi ko na maalala kung anong eksaktong oras yun. Basta madilim pa at tahimik ang buong bahay. Electric fan lang ang halos naririnig kong ingay. Pagmulat ko nun, ilang segundo akong nakatulala lang. Inaantok pa ako nun. Pero habang naalimpungatan ako, napansin ko yung ayos namin sa higaan at yung hitsura ni Val habang natutulog. Dahil pareho lang kami nakapambahay, may nakita ako na hindi ko inasang makikita ko ng ganong kalinaw pagbukas ko ng ilaw. Hindi ko na ididetalye ng sobra, Kuya Dax. Basta ang masasabi ko lang, nakita ko yung matagal ko nang gustong makita noon. At doon talaga ako natulala. Hindi ko talaga ine-expect na ganon kalaki ang magiging epekto nun sa akin. Bigla talaga akong kinabahan nun. Natukso at nataranta ng sabay. Alam ko sa sarili ko na dapat umiwas kagad ako ng tingin. Dapat bumalik ako sa pagtulog. Dapat tumigil ako doon pa lang. Pero hindi ko kagad nagawa yun. At yun na nga ang pinakamalaki kong kasalanan ng nagawa. Sa maikling sandali na iyon, natalo ako ng sarili kong pagnanais at curiosity. Nakagawa ko ng bagay na hindi ko dapat ginawa. Lumagpas ako sa hangganan ng isang pagkakaibigan. At hindi niya alam yon. Mahimbing lang siyang natutulog. At ako, gumawa ako ng isang bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Pero Kuya Dax, lilinawin ko lang ha. Hanggang dun lang yon. Nakita ko lang, nasilayan ko lang talaga. At tulad nga nung kantang uso ngayon, past tense nga lang, nahawakan ko yung beat. At bago pa man lumala ang lahat, napigilan ko rin ang sarili ko. Parang bigla akong natauhan. Parang sinampal ako ng konsensya ko sa sobrang bilis. Bigla akong narealize kung gaano kamali yung ginawa ko. Kung gaano kawalang respeto yun sa kanya. Kung gaano kabigat kapag ako mismo ang nasa pwesto niya at may gumawa sa akin noon nang hindi ko alam. Napatras ako kagad. Nag-freeze ako sa tabi niya. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Akala ko magigising siya nung oras na yun at malalaman ang lahat. Pero hindi. Tulog na tulog lang siya. Tulog mantika. Wala siyang idea sa nangyari. At sa totoo lang, yun ang mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ko. Kasi habang wala siyang alam, ako naman ay halos lamunin ng hiya sa sarili ko.
Hindi na ako nakatulog muli nun. Nakahiga lang ako hanggang mag-umaga. Tulala at paulit-ulit na sinasabi sa isip ko kung bakit ko nagawa yon. Hindi ko maipaliwanag nun kung gusto ko ba talaga siya o nalilito lang ako sa sobrang closeness namin. Pero isang bagay malinaw. Mali talagang ginawa ko. Kinabukasan, parang normal lang naman ang lahat para kay Val. Nagising siya, nag-inat-inat pa, tapos nagtanong kung anong oras na. Ganun lang. Walang kakaiba sa mukha niya. Walang pagdududa. Walang kahit anong senyalis na may alam talaga siya. Habang nag-aayos kami para mag-almusal, pakiramdam ko sobrang halata ang kaba ko. Yung simpleng tingin niya sa akin, iniisip ko kagad na baka alam na niya. Pero wala talaga siyang ipinapakitang senyales. Pareho lang ang dati niya mga kilos. Tahimik lang kaming kumakain ng almusal nun. Minsan may biro siya tungkol sa exam. Minsan may tanong tungkol sa reviewer. Normal lang talaga ang lahat. Pero sa loob ko parang may mabigat na bato. Doon ko talaga na-realize na minsan, mas mahirap yung sitwasyon na ikaw lang ang may alam sa pagkakamali. Kasi kahit gustuhin mong itama kagad, wala kang paraan kung paano gagawin yon. Pagkatapos ng almusal, ipinagpatuloy namin ang pag-review. Pero wala nang pumapasok sa utak ko. Kahit anong pilit ko mag-focus, bumabalik lang sa isip ko yung nangyari. Hindi ko na alam kung paano ko siya harapin. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagbago talaga ako. Kung dati lagi kami magkasama sa pagre-review, ngayon gumagawa ako ng dahilan para hindi sumama sa kanya. Kapag nagchat-chat siya tungkol sa review, minsan late na ako nagre-reply. Minsan sinasabi kong may lakad akong iba. Minsan pagod naman ako at kailangan ko matulog. Pero ang totoo, nahihiya na lang talaga ako sa kanya. Hindi ko kayang tumingin sa kanya na parang wala nangyari, kahit pa sabihing wala siyang alam. Pero hindi ko rin pwedeng sabihin ang totoo sa kanya. Kaya naging solusyon ko nun, umiwas na lang sa kanya. At habang ginagawa ko yon, napansin kong parang nagtataka na rin siya minsan. Kinukumusta naman niya ako kung okay lang ako. Sinasagot ko naman siya na okay lang ako. Pero kilala ko siya, Kuya Dax. Hindi siya yung tipo ng taong mapilit. Kung sinabi mong okay ka, okay ka. Kaya hinayaan niya na lang ako siguro. Dumating na nga yung araw ng board exam namin. Sabay pa rin kaming pumunta sa testing site. Kahit medyo nagkaroon ng distansya sa pagitan namin, hindi naman tuluyang nawala ang samahan namin. Pareho kami kinakabahan nun. Nakita ko sa mukha niya yung parehong kaba na nararamdaman ko. Pero sa kanya, exam lang ang iniisip niya. Ako, dalawa ang tumatakbo sa isip ko. Yung isa exam, yung isa, alam niyo na. Habang naghihintay kami sa labas ng exam room, may ilang sandali na napapatingin lang ako sa kanya. Iniisip ko kung gaano siya kaimportante sa buhay ko nung mga nakaraang buwan. Kasama ko siya mag-review. Kasama ko siya magpuyat. Kasama ko siya sa pangarap na makapasa kami sa exam namin. At dahil dun nga, mas lalo kong naramdaman kung gaano kabigat yung ginawa ko sa kanya. Pagkatapos ng exam namin, parang nabunutan kami ng tinik. Nagkita pa kami para kumain kasama ng ibang kaklase namin. Nagkwentuhan tungkol sa exam. Nagbiruan kung sinong babagsak at sino pa ang mga papasa. Noong mga oras na yun naaminin ko, medyo nawala yung mga tumatakbo sa isip ko. Naging masaya naman kami kasi tapos na yung pinaghirapan namin, yung pinagpuyatan namin. Maghihintay na lang kami ng result. Pero nung makauwi ako sa bahay, nung nag-iisa na ako, bumalik na naman ang lahat. Yung bigat ng mga nangyari. Lumipas ng ilang linggo, habang naghihintay kami ng resulta, hindi na kami masyado nakikita ni Val. May chat pa minsan-minsan pero hindi na katulad ng dati na halos araw-araw. Ako rin naman ang may kasalanan kung bakit nagkaganon. Ako rin ang umiwas. Ako rin ang pilit na lumalayo sa kanya. Lumabas na nga resulta ng exam.
Pumasa ako, Kuya Dax. At lalo akong natuwa nang malaman kong pumasa rin si Val. Nagkita pa kami noon para mag-celebrate kasamang ibang tropa. Masaya ang naging gabing yon. Nakikita ko sa mukha niya na proud siya sa sarili niya. At syempre naman proud din ako sa kanya. Pero habang tinitingnan ko siya, may parte sa akin na alam nang hindi napapalikan dati. Sa parte ng kwento kong ito, sabihin niyo ng OA ako. Na ang swerte ko nga kasi para na akong tumama sa loto nun. Hindi ko lang nasilayan. Nahawakan ko pa ang beat. Pero ewan ko ba, hanggang ngayon guilt pa rin ang naramdaman ko at hindi tuwa. Magkakaiba lang siguro talaga tayo. Kasi ako, hindi naging masaya sa ginawa ko. Nagkanya-kanya na kami ng trabaho pagkatapos ng board. Busy na rin ang lahat sa kanya-kanyang buhay. Hindi na tulad ng dati na madalas kami magkasama. Minsan nagkukumustahan pa rin kami. Pero ramdam ko na nagbago na rin ang closeness namin dahil na rin sa focus na rin kami sa kanya-kanyang buhay. Mas pinili ko na rin kasi mag-apply sa ibang kumpanya kahit inaaya ako ni Val na mag-apply kami sa isang kumpanya para magkasama pa rin kami. Habang tumatagal, Kuya Dax, natutunan ko ring harapin ang sarili ko, ang totoong ako. Ang totoong pagkatao ko. At doon ko na unang inamin sa sarili ko na hindi lang simpleng paghanga ang naramdaman ko kay Val noon. Gusto ko talaga siya. Hindi bilang tropa lang. Pero alam ko sa sarili ko na hanggang doon lang talaga yon. Aaminin ko naman na maraming beses ko nang naisip kung aaminin ko ba kay Val ang naramdaman ko. Dadaanin ko na lang sa biro yung nagawa ko sa kanya. Itatanong ko kung sakaling ginawa ko yun sa kanya, magagalit ba siya sa akin? Gusto kong malaman na magiging reaksyon niya. Pero sa tuwing naisip ko kung paano siya maapektuhan, nagdadalawang isip talaga ako. At sa bandang huli, umaatras na lang ako. Baka kasi pag inamin ko yon o magbigay ako ng konting clue, baka tuloy na talaga siya maghinala at mawala talaga siya sa buhay ko. Recently lang, Kuya Dax, nakita ko sa social media niya na may kasama siyang babae. Hindi ko alam kung girlfriend niya ba yon pero isa lang ang tiyak ko. Hindi pa sila mag-asawa. Pero malinaw na may relasyon sila dahil sa nakikita kong sweetness nila sa isa't isa. Doon ko na talaga tuluyang tinanggap na wala na talagang pupuntahan ng naramdaman ko sa kanya. At siguro mas mabuti na rin yon. Happy naman ako sa babae na yon kasi malaki ang chance na lumigaya sila. Lalo na si girl. Hashtag, if you know, you know. Kuya Dax, sa lahat na nangyari, may isang bagay ako natutunan. Ang atraksyon o paghanga sa isang tao ay hindi kasalanan. Pero kapag lumagpas ka sa boundaries ng ibang tao, doon nagsisimula ang mali. Alam kong hindi na mababago ang nangyari. Pero kaya kong siguraduhin na hindi na yun mauulit kahit kanino. Kung mapipili niyo man po itong basahin, Kuya Dax, maraming salamat po sa inyo. At sa mga makakarinig naman ng kwento ko, pwede bang malaman kung may same experience kayo? Kung meron man, pareho ba tayo ng naramdaman? Nagigilty ba kayo? Or naging masaya kayo? Let me know sa comment section. Babasahin ko po yan para malaman ko naman kung may kapareho ba ako ng naramdaman or OA lang talaga ako. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo at more subscribers to come. Ako si Malik at ito ang true confession ko.